Isang baldado na hindi man lang makatayo sa sarili niyang mga paa ay walang karapatang mamuno sa kumpanyang ito. Pirmahan mo na ito, Emma. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ang mga salitang iyon ay tila lason na dahan-dahang pumatak sa natitirang pag-asa sa puso ni Emma. Sa loob ng tahimik at marangyang silid-bihisa ng hotel, nanginginig ang kanyang mga daliri habang hawak ang isang maliit na pulang kahon ng pelus. Sa loob nito ay ang isang mamahaling relos na may ukit ng mga pangalang Emma at Marcos. Isang regalo na pinaghirapan niyang hanapin sa kabila ng kanyang kalagayan, nagbabakas sakaling sa gabi ng kanyang 32 taong kaarawan. Ang kanyang kasintahan ay mag-aalay ng parehong katapatan na ipinangako nito bago ang trahedya. Ngunit ang kahon ay dulas na nahulog mula sa kanyang mga kamay, gumulong sa makapal na karpet ng walang tunog, habang ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo sa nagbabadyang luha. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo. Tila may nakabarantinik na pumipigil sa bawat hininga. Tiningnan niya ang kanyang sariling mga binti na nakabalot sa esmeraldang sutla ng kanyang mamahaling destido. Mga binti na dati ay maliksi at sumasayaw, ngunit ngayon ay tila dalawang tuod ng kahoy na walang buhay, malamig, at hindi tumutugon sa kanyang kagustuhan. Ang marangyang silid na puno ng bango ng mga mamahaling bulaklak ay biglang nagmistulang isang malamig na libingan. Bakit ang pamilyang inalaya niya ng kanyang buong buhay? Ang mga taong tinawag niyang ina at kapatid, ang unang nagbaon ng patalim sa kanyang sugatang pagkatao. Pumasok si Doña Remedios sa silid. Ang tunog ng matigas na takong ng kanyang sapatos sa sahig ay tila bawat pintig ng takot sa dibdib ni Emma. Walang bakas ng pagmamahal sa mga mata ng kanyang ina-inahan, kundi isang malamig na determinasyon na tapusin na ang lahat. Inihagis niya ang isang makapal na dokumento sa kandungan ni Emma. Ang papel ay dumausdos sa kanyang paralisadong hita na tila isang mabigat na parusa. "Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Emma," sabi ni Doña Remedios sa isang mahinahon, ngunit mapang-aping tono. "Ginagawa ko ito para sa kapakanan mo at ng kumpanya. You have to be realistic. Sa kalagayan mong yan, paano mo haharapin ang mga kliyente? Paano ka aayat sa entablado? Si Celestina ang may kakayahang magpatuloy ng legacy ng papa mo. Pirmahan mo na ang paglilipat ng kapangyarihan." Bago pa man makasagot si Emma, bumukas muli ang pinto at pumasok si Marcos. Ngunit hindi siya nag-iisa. Ang kanyang braso ay mahigpit na nakapulupot sa baywang ni Celestina, ang kapatid sa ama ni Emma na laging nagtatago sa likod ng huwad na ngiti. Suot ni Celestina ang isang pulang-pulang bestido, tila isang reyna na handa ng umakyat sa trono na hindi naman sa kanya. "Marcus," ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na labi ni Emma. "Bakit? Bakit mo ito ginagawa sa akin? Ikaw ang nangako." "Emma, please, let's not make a scene." Mabilis na putol ni Marcus. Ang kanyang boses ay walang bakas ng init na dating nagpapakalma sa mga gabi ni Emma. "Isipin mo naman ako. I need a real wife, Emma. Isang babaeng makakatayo sa tabi ko sa mga business gala. Isang babaeng makakasama kong maglakad. Hindi ko kayang maging tagatulak ng gulong mo habang buhay. Si Celestina ang kailangan ko ngayon." "Huwag kang maging maramot, Emma," singhal ni Doña Remedios. Ang kanyang muka ay lumapit kay Emma habang ang kanyang mga daliri ay mariing bumaon sa balikat ng dalaga. "Huwag mong kalilimutan ang utang na loob mo sa akin. Pagkatapos mamatay ng papa mo, sinong nag-alaga sa iyo? Kung hindi dahil sa akin, baka matagal ka nang itinapon sa kung saan. Ngayong, ang kumpanya naman ang may kailangan sa'yo. Magpapakita ka ba ng kawalan ng utang na loob?" Ang bawat salita ay tila hampas ng latigo sa natitirang dignidad ni Emma. Ang utang na loob na palaging ipinapaalala sa kanya ay naging isang gintong hawla na unti-unting sumasakal sa kanyang pagkatao. Nais siyang sumigaw. Nais siyang tumayo at saktan ang mga taong nagtaksil sa kanya. Ngunit ang kanyang katawan ay nanatiling bilanggo ng sariling kapansanan. Mula sa labas ng silid, narinig ang malalakas na palakpakan ng mga panauhin.
Ang pagdiriwang para sa bagong CEO ng kumpanya at ang anunsyo ng kasal ni na Marcos at Celestina ay nagsimula na. Iniwan ni na Doña Remedios at Marcos si Emma sa loob ng silid. Dinala ang mga dokumentong sa pilitan nilang pinapirmahan sa pamamagitan ng pananakot at pagmamanipula ng kanyang damdamin. Ang pinto ay sumara ng may bigat na nag-iwan sa kanya sa nag-iisang liwanag ng isang maliit na lampara. Lumipas ang mga oras. Ang tunog ng tugtog sa labas ay dahan-dahang napawi, pinalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga ilaw sa labas ng bulwagan ay isa-isang pinatay ng mga tauhan ng hotel sa pag-aakalang wala ng tao sa loob ng silid-bihisan. Ang dilim ay dahan-dahang gumapang, tila kinakain ang bawat sulok ng silid kung saan nakaupo ang nag-iisang reyna na nawalan ng kanyang kaharian. Nakaramdam si Emma ng matinding uhaw. Ang kanyang lalamunan ay tila masusunog na sa tuyot. Sa isang maliit na lamesa sa kanyang tabi ay may nakalagay na isang baso ng tubig. Iniunat niya ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang pangangatawan ay nanghihina dahil sa matinding pag-iyak at pagod. Bahagyang gumalaw ang gulong ng kanyang upuan sa madulas na sahig. Nawalan ng balanse ang kanyang gulong, at sa isang iglap, ang marahas na paghampas ng kanyang katawan sa malamig at matigas na semento ay yumanig sa kanyang buong pagkatao. Ang baso ay nahulog at nabasag sa kanyang tabi. Ang tubig ay humalo sa kanyang mga luha sa sahig. Nakadapa siya sa dilim. Ang kanyang pisingi ay nakalapat sa malamig na marmol, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa binti ng mesa na hindi niya kayang gamitin upang iangat ang sarili. Sa sandaling iyon ng tindi ng dusa, habang nakaratay sa sahig ng sarili niyang gabi ng kaarawan, isang tanong ang nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang isipan. May dulo pa ba ang dilim na ito? O dito na ba magtatapos ang kwento ng kanyang buhay? Ang lamig ng sahig ay unti-unting bumaon sa balat ni Emma. Tila dahan-dahang pinapatay ang natitirang init ng kanyang katawan. Nakadapa pa rin siya. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa madulas na marmol, habang ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Sinubukan niyang iutos sa kanyang mga binti na gumalaw, kahit kaunting kabog lamang ng kanyang paa. Ngunit ang mga ito ay nanatiling tila mabigat na bato na nakakadena sa kanyang baywang. Isang matinding kirot mula sa pulikat ang gumapang sa kanyang hita. Isang parusang pisikal na hindi man lamang niya maikamot o maiayos ng posisyon dahil sa kawalan ng pakiramdam. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang rurok ng pagiging mag-isa. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang kumpanya, kundi iniwan din siyang tila isang basurang walang silbi sa sahig ng sarili niyang kaarawan. Ang dahan-dahang pagbuka ng mabigat na pinto ng bulwagan ay nagpapasok ng isang manipis na guhit ng liwanag mula sa labas ng pasilyo. Narinig ni Emma ang mararahang hakbang ng mga sapatos na goma na sinundan ng mas maliliit at mabilis na yabag ng isang bata. Natatakot na makita siya sa ganitong kaawa-awang kalagayan. Pilit na ibinaling ni Emma ang kanyang muka sa kabilang direksyon. Sinusubukang ikubli ang kanyang mga luha sa madilim na sulok ng silid. May tao po ba rito? Delivery po para kay Miss Emma. Isang malalim, ngunit banayad na boses ng lalaki ang umalingaw-ngaw sa katahimikan. Nang walang sumagot, dahan-dahang pumasok ang lalaki. Nang maabot ng liwanag mula sa pasilyo ang sahig, nakita niya ang nakadapa na katawan ni Emma sa tabi ng nabasag na baso ng tubig. Mabilis na binitiwan ng lalaki ang kanyang dalang kahon na lumapag sa sahig ng walang kalansing at nagmamadaling lumapit sa kanya. "Naku miss, anong nangyari sa'yo?" Nag-aalalang tanong ng lalaki habang lumuluhod sa tabi ni Emma. Si Daniel, na suot pa rin ang kanyang kupas na uniforme sa pagde-deliver, ay maingat na inilayo ang mga piraso ng basag na salamin upang hindi masugatan si Emma. Sa tabi niya, ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Maya ay nakatitig kay Emma na may malalaking mata na puno ng pag-aalala. "Huwag po kayong matakot, miss. Bubuhatin ko kayo." Bulong ni Daniel bago maingat na ipinasok ang kanyang mga kamay sa ilalim ng likod at tuhod ni Emma. Naiangat siya ni Daniel.
Naramdaman ni Emma ang init ng mga kamay nito. Mga kamay na magagaspang dahil sa mabigat na trabaho. Ngunit may dalang pambihirang lambot at pag-iingat na hindi niya kailanman naramdaman mula kay Marcos. Maingat siyang inilagay ni Daniel pabalik sa kanyang gulong na upuan bago inayos ang laylayan ng kanyang esmeraldang bestido upang mapanatili ang kanyang dignidad. Salamat, mahinang bulong ni Emma habang pilit na umiiwas sa tingin ng dalawa. Pinulot ni Daniel ang nahulog na kahon ng karton. Ito ay naglalaman ng isang maliit, simpleng chiffon cake na binili ni Emma sa isang ordinaryong panaderya bago ang kanyang tiyak na pagbagsak na nag-iisip na baka walang makaalala ng kanyang kaarawan. Lumapit si Maya kay Emma, tiningnan ang kanyang ama at nang tumango si Daniel, kinuha ng bata ang nanginginig na kamay ni Emma. "Magmano ka kay ate, Maya?" sabi ni Daniel sa kanyang anak. Dahan-dahang inilapat ni Maya ang likod ng kamay ni Emma sa kanyang sariling noo. Ang simpleng ritual na iyon ng paggalang ay tila isang mainit na agos na nagpalambot sa naninigas na puso ni Emma. Pagkatapos ay binuksan ni Maya ang isang maliit na lalagyang plastik na dala-dala niya na naglalaman ng bagong lutong pansit canton na may kaunting gulay. "Happy birthday po, ate!" Sabi po ni Papa, kapag may birthday, dapat may pansit para mahaba ang buhay. Nakangiting sabi ni Maya habang inilalagay ang lalagyan sa maliit na lamesa sa tabi ng cake. Kumuha si Daniel ng isang maliit na kandila mula sa kanyang bulsa. Itinanim ito sa ibabaw ng chiffon cake at sinindihan ito gamit ang kanyang pusporo. Ang maliit na apoy ay sumayaw sa dilim, nagbibigay ng liwanag sa tatlong magkakaibang mukha na pinagtagpo ng tadhana sa sementong iyon. Sa loob ng siningil na bulwagan kung saan ang mga mamahaling pagkain ay itinapon ng mga traidor, si Emma ay nakaupo sa harap ng isang simpleng pagkain na iniyalay ng dalawang estranjero na walang ibang hangad kundi ang magbigay ng init. "Salamat sa inyo. Hindi niyo alam kung gaano ito kahalaga sa akin ngayon," sabi ni Emma habang ang mga bagong luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Nang makita ang kanyang pag-iyak, lumapit si Maya at gamit ang kanyang maliliit at malambot na daliri, dahan-dahang pinunasan ng bata ang mga luha sa mukha ni Emma. "Huwag na po kayong umiyak, Ate Emma. Maganda po kayo kapag nakangiti," bulong ni Maya, na nagdulot ng isang maliit na ngiti sa mga labi ng dalaga sa kabila ng kanyang matinding pighati. Habang inaayos ni Daniel ang mga bakal na tuntungan ng gulong na upuan ni Emma upang maging komportable ang kanyang mga paa, biglang napatigil ang kanyang mga kamay. Sa ilalim ng liwanag ng kandila, napansin niya ang isang madilim at kulay beheng pasa sa manipis na pulso ni Emma. Isang pasa na malinaw na nagmula sa marahas na pagkakahawak ng isang tao, kamakailan lamang. Alam ni Daniel ang bakas ng karahasan. Nakita niya ito sa kanyang sariling nakaraan. Nais niyang magtanong, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Batid na walang karapatan ang isang simpleng tsuper na manghimasok sa lihim ng isang may-ari ng kumpanya. Nang matapos silang kumain ng simpleng salusalo, nadpasya na si Daniel na ihanda ang kanilang pag-alis dahil malalim na ang gabi. Yumuko siya upang pulutin ang mga basag na salamin sa sahig upang hindi ito maging sanhi ng aksidente kay Emma pag-alis nila. Sa kanyang pagyuko sa ilalim ng upuan, napansin ng kanyang mga mata ang isang nakatuping papel na nakasingit sa pagitan ng bakal na hawakan at ng upuan ng gulong. Kunot noong hinila ito ni Daniel at dahan-dahang binuksan ang papel sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang mga letra ay magagaspang at tila isinulat ng mabilis gamit ang pulang tinta. "Umalis ka sa bahay na ito bago huli ang lahat." Napatitig si Daniel sa papel bago dahan-dahang ibinaling ang kanyang nag-aalalang tingin kay Emma na kasalukuyang nakikipag-usap ng mahina kay Maya. Ramdam ni Daniel na ang panganib na kinakaharap ng babaeng ito ay hindi pa nagtatapos sa gabing ito. "Ilabas niyo lahat yan. Huwag kayong mag-iwan ng kahit anong basura ng lumpong yan sa loob ng aking pamamahay." Ang matalas na tinig ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa tapat ng malaking bakuran ng mansyon. Walang awang binuhat ng mga lalaking upahan
ang mga lumang karton na naglalaman ng mga damit at personal na kagamitan ni Emma, bago ang mga ito ay marahas na itinapon sa gilid ng kalsada. Ang malaking bakal na pinto ng bakuran ay sumara ng may matinding bigat na lumikha ng isang tunog na yumanig sa buong paligid, hudyat ng tuluyang pagkakait kay Emma sa tahanan, kung saan siya lumaki at nagkaisip. Dumating ang malakas na buhos ng ulan ng Maynila na tila nakikiramay sa kanyang pagbagsak. Si Emma ay naiwang nakaupo sa kanyang gulong na upuan sa gilid ng basang semento. Walang magawa, kundi panuurin ang dahan-dahang pagkabasa ng kanyang mga karton. Ang tubig ulan ay dumanas sa kanyang mukha, humahalo sa mainit na luha na walang tigil sa pag-agos. Ang kanyang marangyang bestido, na suot pa rin mula kagabi, ay basang-basa na, nakadikit sa kanyang malamig na balat, habang ang hangin ay nagdadala ng matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Paminsan-minsan, ang mga sasaking dumadaan ay nagwiwisik ng maruming tubig mula sa kalsada. Ngunit wala siyang lakas upang iurong ang kanyang mga gulong. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, isang pamilyar na tunog ng lumang makina ng motorsiklo ang dahan-dahang lumapit. Huminto ang sasakyan sa kanyang tapat at mabilis na bumaba si Daniel mula rito. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aalala nang makita ang kalagayan ng dalaga. "Emma! Diyos ko, bakit ka nandito sa labas? Basang-basa ka na!" Nag-aalalang sigaw ni Daniel habang mabilis na tinatanggal ang kanyang sariling kupas na kapote upang isuot ito sa nanginghinig na balikat ni Emma. "Wala na akong mapupuntahan, Daniel. Itinapon nila ako." Mahinang sagot ni Emma sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na labi. Walang pag-aalinlangan na binuhat ni Daniel ang basang mga karton ni Emma at maingat na inilagay ang mga ito sa gilid ng kanyang sidecar. Pagkatapos, sa tulong ng kanyang malalakas na bisig, maingat niyang binuhat si Emma at inilagay sa loob ng sasakyan bago itiniklop ang kanyang gulong na upuan upang isakay din ito. Binuhay niya ang makina at tinahak ang daan patungo sa barangay 64. Isang masikip, maingay, ngunit buhay na komunidad na malayo sa marangyang mundong kinasanayan ni Emma. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang 2 palapag na apartment na gawa sa pinaghalong semento at kahoy. Isang matandang babae na may hawak na sirang payong ang mabilis na lumabas mula sa pinto. Siya si Aling Elvira, ang may-ari ng apartment. "Diyos ko, Daniel! Sino ang kawawang batang ito na basang-basa sa ulan?" Bulalas ni Aling Elvira habang tinutulungan si Daniel na payungan si Emma. "Aling Elvira, siya po si Emma. Wala po siyang matutuluyan ngayon. Maari po ba natin siyang patuluyan sa bakanteng silid sa ibaba?" Pakiusap ni Daniel habang maingat na binubuhat si Emma pababa ng sasakyan. Nang makita ang kalagayan at ang paralisadong mga binti ng dalaga, ang puso ni Aling Elvira ay napuno ng habag. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng maliit na silid sa unang palapag. Sa tulong ni Daniel, mabilis nilang nilinis ang kaunting alikabok sa silid at inihanda ang isang simpleng papag na may manipis na kutson. Inilagay ni Emma ang kanyang sarili sa ibabaw ng papag. Tiningnan niya ang 4 na sulok ng silid, ang mga dingding na may kupas na pintura, ang maliit na bintana na nakaharap sa makipot na eskinita, at ang isang maliit na timba sa sulok na sumasalo sa bawat patak ng tubig mula sa tumutulong bubong. Ito na ang kanyang bagong mundo. Ang buhay mayaman na may mga katulong na sumusunod sa kanyang bawat utos ay tuluyan ng naglaho. Pumasok si Aling Elvira na may dalang isang makapal na kumot. Lumapit siya kay Emma at dahan-dahang ibinalot ang kumot sa nanginginig na balikat ng dalaga. Ang kumot ay hindi bago, may iilang tahi na sa gilid. Ngunit ito ay malinis at may amoy ng init ng araw na tila nagdala ng ginhawa sa kanyang nanlalamig na katawan. "Salamat po, Aling Elvira." Mahinang sambit ni Emma. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. "Huwag mong isipin yon, anak. Ligtas ka na rito. Magpahinga ka muna at ipaghahanda kita ng mainit na sabaw." Tugon ni Aling Elvira habang hinahaplos ang basang buhok ni Emma na may pagmamahal ng isang ina. Samantala,
Lumabas si Daniel upang kunin ang huling karton ng mga gamit mula sa kanyang sasakyan. Habang naglalakad siya sa makipot na eskinita sa ilalim ng malamig na ulan, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam na tila may nakatitig sa kanila. Lumingon si Daniel patungo sa kanto ng pangunahing kalsada sa ilalim ng isang pundidong poste ng ilaw. Doon, nakatayo ang isang lalaki na suot ang isang itim na jacket na may hood na natatakpan ang muka. Ang lalaki ay nakatitig ng diretsyo sa bintana ng bagong silid ni Emma. Nang mapansin ng lalaki na nakita siya ni Daniel, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo, dahan-dahang nawala sa madidilim na anino ng eskinita. Napakunotno si Daniel. Muling sumariwa sa kanyang isipan ang sulat ng pagbabanta na nahanap niya sa gulong na upuan ni Emma kagabi. Alam niyang hindi ordinaryong pamilya ang iniwan ni Emma, at ang pananahimik sa barangay na ito ay maaaring pansamantala lamang. Nang sumapit ang hating gabi, ang buhos ng ulan sa bubong na yari sa yero ay lumikha ng isang patuloy at maindayog na tunog sa katahimikan. Hindi makatulog si Emma. Ang bawat patak ng tubig sa timba sa sulok ng silid ay tila nagpapatindi sa kanyang pangamba. Bigla, sa gitna ng ingay ng ulan, narinig ni Emma ang mararahang kaluskos ng mga hakbang ng sapatos sa kahoy na pasilyo sa labas ng kanyang pinto. Ang mga hakbang ay mabibigat, dahan-dahan at tila nag-aalangan. Huminto ang tunog ng mga hakbang nang tapat mismo sa labas ng kanyang silid. Bago pa man siya makahinga ng maluwag, ang katahimikan ay marahas na nabasag ng sunod-sunod at malalakas na hampas ng kamao sa kanyang pinto, na tila nagmamadaling pumasok sa loob. Ang patuloy na tunog ng ulan sa bubong ay sumabay sa mabilis at natatakot na pintig ng puso ni Emma sa dilim. Emma? Ako ito, si Daniel. Buksan mo ang pinto, okay ka lang ba sa loob? Ang boses ni Daniel mula sa kabilang panig ng pinto ay nagdala ng mabilis na ginhawa sa natatakot na puso ni Emma. Sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, dahan-dahang hinila ni Emma ang kanyang sarili patungo sa gilid ng higaan at binuksan ang trangka. Pagkabukas ng pinto, nakita niya si Daniel na may hawak na flashlight. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pinagmamasdan ang pawisang mukha ng dalaga. Narinig ko ang malalakas na katok mula sa itaas. Nakita ko rin ang isang lalaking tumatakbo palabas ng eskinita, paliwanag ni Daniel habang maingat na tinitingnan ang paligid ng silid. Huwag kang mag-alala, Emma. Narito lang ako sa katabing silid. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa iyo. Ang pangakong iyon ay pansamantalang nagpatahimik sa gabi ni Emma, ngunit ang tunay na bagyo ay dumating kinabukasan sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw ng Maynila. Isang makintab at mamahaling itim na sasakyan ang dahan-dahan pumasok sa maputik at makipot na kalsada ng Barangay 64 na umakit sa pansin ng mga naglalarong bata at mga residenteng naglalaba sa tapat ng kanilang mga bahay. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Doña Remedios na may hawak na mamahaling payong upang hindi siya masikatan ng araw. Ang kanyang muka ay agad na napuno ng labis na pagkasuklam nang makita ang putik na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos at ang amoy ng kanal na humalo sa hangin. Diyos ko, napakaburak ng lugar na ito. Paano nasisikmura ng mga taong ito na mamuhay sa ganitong dumi? Bulong niya sa kanyang sarili habang tinatahak ang daan patungo sa silid ni Emma na iginagabay ng isa sa kanyang mga tauhan. Walang katok na pumasok si Doña Remedios sa maliit na silid ni Emma. Nang makita ang kanyang inainahan, napaatras ang gulong na upuan ni Emma hanggang sa sumayad ito sa dingding. Emma, ang anak ko! Biglang sigaw ni Doña Remedios. Ang kanyang muka ay agad na nagbago patungo sa isang huwad na pag-iyak habang mabilis na lumalapit kay Emma. Bakit mo pinahihirapan ang sarili mo sa ganitong kwarto? Alam mo bang hindi ako nakatulog kagabi sa pag-aalala sa'yo? Tingnan mo ang sarili mo. Mukha ka ng basahan. Kinuha niya ang isang bagong dokumento mula sa kanyang mamahaling bag at inilapag ito sa maliit na lamesa sa harap ni Emma. Ito ay ang kasulatan ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lumang bodega ng kanyang yumaong ama.
ang huling piraso ng ari-arian na nakapangalan pa rin kay Emma. Pirmahan mo na ito, anak. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko para palakihin ka noong mamatay ang mama mo, ganyan ka ba magpasalamat sa akin? Pagmamanipula ni Doña Remedios gamit ang pamilyal na sandata ng utang na loob. Ginagawa ko ito upang hindi ka na mahirapan sa mga usaping legal. Maging mabuting anak ka naman, Emma. Tiningnan ni Emma ang dokumento. Pagkatapos ay ibinaling ang kanyang matapang na tingin sa kanyang ina-inahan. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang matatag na determinasyon. Hindi ko ito pipirmahan, tita. Mahinahon, ngunit matigas na sagot ni Emma. Ito na lamang ang natitirang alaala mula kay Papa. Alam kong hindi mo ito gagamitin para sa pamilya, kundi para sa luho ni na Celestina at Marcos. Ang huwad na luha sa mga mata ni Doña Remedios ay agad na natuyo. Pinalitan ng isang mapanganib na galit. Ang kanyang boses ay naging matalas at puno ng panghahamak. Isang paralisadong tulad mo. Anong gagawin mo sa lupang iyon? Akala mo ba ay may halaga ka pa? Walang magmamahal sa isang lumpo, Emma. Kung hindi dahil sa akin, mamamatay ka sa gutom sa gilid ng kalsada. Titiyakin ko na wala kang makukuhang kahit isang sentimo para sa mga gamot mo. Sigaw ng matandang babae habang dinuduro si Emma. Lumabas kayo sa silid na ito. Isang malalim at galit na boses ang pumutol sa pagsigaw ni Doña Remedios. Si Daniel, na may dalang mga gamit sa pagtatrabaho at may dumi pa ng langis sa kanyang mga kamay, ay nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit habang pinagmamasdan ang pang-aapi sa dalaga. Mabilis na humakbang si Daniel patungo sa gitna ng silid. Ipinatong ang kanyang sarili sa pagitan ng gulong na upuan ni Emma at ng galit na matandang babae. Ang kanyang malalapad at matitigas na balikat ay tila naging isang malaking pader na nag-alis kay Emma sa ilalim ng nakatatakot na anino ni Doña Remedios. Sino ka para pagsalitaan siya ng ganyan sa loob ng apartment na ito? Lumabas kayo bago ko tawagin ang mga tanodang barangay. Banta ni Daniel, ang kanyang boses ay gumaralgal sa pinipigilang galit. Tiningnan ni Doña Remedios si Daniel mula ulo hanggang paa nang may labis na pangdidire bago humalahak ng mapait. Isang super lang pala ang bagong tagapagtanggol mo, Emma? Napakababa na talaga ng kalidad ng buhay mo. Anang matandang babae habang umaatras patungo sa pinto. Tandaan mo ito, Emma. Kung hindi ka pipirma, matutulad ka sa papa mo. Akala mo ba ay isang ordinaryong aksidente lang ang nangyari sa kanya bago siya mamatay? Napatigil si Doña Remedios nang ma-realize na may nabanggit siyang hindi dapat malaman ni Emma. Mabilis ning inayos ang kanyang bag at naglakad palabas ng silid. Ngunit bago tuluyang umalis, humarap siya kay Daniel. Magsisisi kayong lahat sa lugar na ito sa pagtatago sa kanya. Deklarasyon ni Doña Remedios bago sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan na mabilis na humarurot palabas ng barangay. Naiwang nanginginig si Emma sa kanyang upuan. Ang mga salita ng kanyang ina-inahan tungkol sa kanyang yumaong ama ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan na tila isang madilim na palaisipan. Kinahapunan, habang sinusubukan ni Daniel na pakalmahin si Emma sa pamamagitan ng paghahanda ng tsaa, marahas na bumukas ang pinto ng silid. Si Aling Elvira ay pumasok. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang pulang papel. Daniel! Emma! May masamang balita! Hingal na sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay puno ng takot. May isang malaking kumpanya na bumili ng buong lupang kinatitirikan ng ating apartment. Binibigyan lamang tayo ng 1 linggo upang umalis bago gibain ang buong lugar na ito. Mabilis na tumingin si Daniel at Emma sa labas ng maliit na bintana. Doon, sa tapat ng poste ng ilaw sa kanto ng eskinita, ay nakapaskil ang isang maliwanag na pulang papel ng demolisyon na dahan-dahang hinahampas ng malamig na hangin ng hapon. Sa loob ng maliit at madilim na silid, dahan-dahang binuksan ni Emma ang kanyang lumang pitaka. Inilabas niya ang natitirang iilang piraso ng barya at isang kupas na papel na 500 piso. Ito na lamang ang natitira sa kanyang sariling pera
na hindi nagawang nakawin ng kanyang pamilya. Napabuntong hininga siya habang nakatingin sa kisame kung saan maririnig ang mahihinang kaluskos ng mga daga sa bubong. Hindi niya kayang manatili na lamang nagasgas o pabigat sa kabutihan ni na Daniel at Aling Elvira. May pinag-aralan siya, nagtapos siya sa isang prestihiyosong unibersidad, at hindi sapat ang kapansanan ng kanyang mga binti upang patayin ang talino ng kanyang kaisipan. Nang sumunod na umaga, imungkahi ni Emma kay Aling Elvira at Daniel ang kanyang plano. Nais niyang magbukas ng isang maliit at libreng klase ng pagtuturo ng Ingles at matematika para sa mga bata sa barangay na hindi kayang tustusan ng kanilang mga magulang ang pag-aaral. "Mabuti ang iyong naisip, Emma," nakangiting sabi ni Aling Elvira habang nagluluto ng agahan. Sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa gilid ng apartment, malilim doon at sariwa ang hangin. Noong una, ang mga magulang sa barangay 64 ay nagpakita ng pag-aalinlangan. May ilang bumubulong sa gilid, nagtatanong kung may matututunan nga ba ang kanilang mga anak sa isang guro na hindi man lang makatayo sa sarili niyang mga paa. Ngunit nang makita nila kung gaano kadali ang paraan ng pagtuturo ni Emma at kung paano niya napapangiti ang mga bata sa pamamagitan ng kanyang malambot at pasensyosong boses, ang pagdududa ay napalitan ng tiwala. Dahil walang perang ibabayad, ang mga magulang ay nagsimulang mag-alay ng mga simpleng regalo. Isang tumpok ng sariwang kaangkong, ilang pirasong galunggong, o di kaya ay isang supot ng pandesal bilang pasasalamat sa kanyang pagmamahal sa kanilang mga anak. Isang hapon, habang nagtuturo si Emma, dumating si Daniel na may bitbit na isang maliit na lamesang gawa sa pinagtagpi-tagping lumang kahon at kahoy mula sa junk shop. Ang lamesa ay sadyang ginupit at inayos ang taas upang magkasya ng perpekto sa harap ng gulong na upuan ni Emma. "Parang hindi ka na mahirap ang sumulat habang hawak ang pisara," mahinang sabi ni Daniel. Ang kanyang mukha ay medyo nahihiya habang ipinapakita ang kanyang gawa. Naramdaman ni Emma ang isang mainit na emosyon sa kanyang dibdib. Ang simpleng lamesang iyon, na gawa sa mga itinapong materyales, ay mas mahalaga pa sa kanya kaysa sa mamahaling lamesang mahogany na iniwan niya sa kanyang opisina sa mansyon. Dito, ang bawat piraso ng kahoy ay may amoy ng pag-aalaga at pagmamahal. Habang pinapanood ang mga bata na masayang sumusulat sa kanilang mga kwaderno, naramdaman ni Emma ang unti-unting pagbabalik ng kanyang kumpiyansa sa sarili. Hindi pa tapos ang kanyang buhay. Ang kanyang halaga ay hindi nawala kasama ng kanyang kakayahang maglakad. Ito ay muling sumibol sa puso ng mga batang naghahanap ng pag-asa. Isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Totoy ang lumapit sa kanyang tabi. May hawak siyang isang kinakalawang na lata ng gatas na may lamang tubig, at sa loob nito ay may nakalagay na isang maliit, dilaw na bulaklak ng dapo na pinitas niya sa pader. "Para sa pinakamagandang teacher namin!" masayang sabi ni Totoy bago ilagay ang lata sa ibabaw ng lamesa ni Emma. Napayak si Emma sa tuwa. Dahan-dahang hinaplos ang ulo ng bata. Ito ang kanyang unang gintong sandali sa gitna ng kahirapan. Isang bulaklak na walang halaga sa iba, ngunit tagdala ng walang kapantay na liwanag sa kanyang buong pagkatao. Matapos ang klase, habang nag-aayos ng kanyang mga gamit, lumapit si Totoy na may dalang isang makapal at maruming kuwaderno na may takib na plastik. "Ate Emma, nakita ko po ito sa basurahan malapit sa opisina ng kumpanya niyo kahapon habang naghahanap ako ng mga plastik," sabi ng bata habang iniaabot ang kuwaderno. "May nakasulat po kasing pangalan ng papa mo sa harap, kaya itinago ko." Kinuha ni Emma ang kuwaderno nang may nanginghinig na mga kamay. Binuksan niya ang unang pahina at agad na nakilala ang pamilya at matatag na pirma ng kanyang yumaong ama. Sa loob nito ay may mga sulat kamay na tala tungkol sa mga kahina-hinalang transaksyon at mga numero ng bangko na may pangalan ni na Doña Remedios at Marcos, kasama ang isang huling tala bago ang kanyang kamatayan. "Kailangan kong ayusin ang preno ng aking sasakyan,"
tila may kakaiba. Bago pa man matapos basahin ni Emma ang nakasulat, ang katahimikan ng hapon ay biglang nawasak ng mararahang kalabog mula sa bungad ng eskinita. Isang grupo ng mga kalalakihan na may hawak na matitigas na kahoy at bakal na tubo ang marahas na pumasok sa loob ng bakuran ng apartment. Nagsimula silang manira ng mga sampayan, sipain ang mga timba ng tubig ng mga residente, at basagin ang mga pasong luwad na may halaman sa gilid ng daan. Umalis na kayo rito, mga squatter! Wala kayong karapatang manatili sa lupang ito! Sigaw ng kanilang pinuno habang iwinawagayway ang isang malaking bakal na martilyo. Ang magulong sigawan ng mga residenteng nagtatakbuhan upang protektahan ang kanilang mga ari-arian ay humalo sa takot at malalakas na iyak ng mga bata na nagtatago sa likod ng gulong na upuan ni Emma. Ang ingay ng pagbasag ng mga gamit at ang matitinis na hiyaw ng mga bata ay tila humahampas sa bawat hibla ng nerbiyos ni Emma. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Emma ang pagdating ni Daniel, nakakarating lang mula sa pag-deliver ng mga kargamento. Nang makita ang eksena sa loob ng bakuran, agad niyang ibinaba ang kanyang motor at sumugod sa gitna. Hindi inaalintana ang panganib na dala ng mga bakal na tubo na hawak ng mga lalaking upahan. "Itigil niyo ito!" Malakas na sigaw ni Daniel habang hinahambalos ang isa sa mga lalaki na magtatangkang manakit sa mga residente. Sa tulong ni Daniel at ng iba pang mga kalalakihan sa barangay, lagawa nilang paatrasin ang grupo ng mga maninira. Ngunit bago tuluyang umalis, ang pinuno ng grupo ay nagbitiw ng isang mapang-insultong nisi at binalingan si Emma. Hindi ito ang huli. Sa loob ng isang linggo, lahat kayo ay mawawalan ng matitirhan. Nang humupa ang tensyon, dinala ni Daniel si Emma sa loob ng silid upang tiyaking ligtas ang dalaga. Pawisan at hingal na hingal si Daniel, may maliit na sugat sa kanyang braso mula sa isang gasgas ng bakal. Ngunit hindi niya ito pinansin. Inilabas niya ang kanyang first aid kit mula sa ilalim ng higaan at sinimulang linisin ang kanyang sugat sa harap ni Emma. Nanginginig ang mga kamay ni Emma nang lumapit siya upang tulungan si Daniel. Dahan-dahan niyang pinunasan ang dugo gamit ang bulak na basa sa alkohol. Habang ginagawa niya ito, naramdaman ni Daniel ang mainit na dampi ng mga daliri ng dalaga sa kanyang balat, isang pakiramdam na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. "Salamat, Daniel. Dahil sa akin, nadadamay kayo sa panganib." Malungkot na bulong ni Emma habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa sugat ng lalaki. "Huwag mong sabihin yan, Emma," sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay naging malalim at puno ng katapatan. Ang mga taong katulad ni Doña Remedios ay hindi nakakaintindi na ang lakas ng isang tao ay wala sa pera o posisyon, kundi sa mga taong handang tumayo para sa isa't isa. Hindi ka nag-iisa. Dahil sa sobrang pagod at tensyon ng araw, hindi na malaya ni Emma at Daniel ang oras. Sa kanilang pag-uusap, unti-unting lumabas ang mga bahagi ng kanilang nakaraan na matagal na nilang ikinukubli. Ikinuwento ni Daniel ang tungkol sa kanyang asawa na lumisan dahil sa hirap. Iniwan sa kanya ang obligasyong maging ama at ina ni Maya. Ikinuwento naman ni Emma ang tungkol sa lamig ng kanyang paglahi sa mansyon, kung saan ang bawat pagmamahal ay may katumbas na presyo. Sa bawat salitang binitawan ni Emma, nakita ni Daniel ang isang babaeng matapang sa kabila ng lahat ng sakit. Sa bawat pagbabahagi ni Daniel, nakita ni Emma ang isang lalaking may marangal na puso na bihirang matagpuan sa mundong kanyang kinagislasyon. Sa sandaling iyon, ang maliit na silid ay tila naglaho, pinalitan ng isang matinding koneksyon na nabuo sa gitna ng pagsubo. Habang naglilinis si Emma ng sugat, hindi sinasadyang naglapat ang kanilang mga mata. Ang katahimikan ay napuno ng isang uri ng tensyon na hindi nila kailanman naramdaman. Hindi tensyon ng takot, kundi ng isang malalim na pagkaunawa at paghanga. "Alam mo, Emma," simula ni Daniel, ang kanyang tingin ay hindi kumukurap sa mukha ng dalaga. Mula nung gabing yun sa hotel, nang makita-kitang nakaupo sa dilim,
Naramdaman ko na parang may kung anong bahagi ng puso ko ang muling nagising. Ang isang taong katulad mo, kahit na nawala ng lakad, ay nagbigay sa akin ng bagong dahilan para maniwala sa kabutihan. Bago pa man makasagot si Emma, narinig nila ang mahinang katok sa pinto. Si Maya, na kanina pa natutulog sa tabi ni Aling Elvira, ay pumasok sa silid na kusot ang mga mata. Dahan-dahang lumapit ang bata at yumakap sa binti ni Emma bago sumandal sa balikat ni Daniel. Ate Emma, huwag po kayong matakot. Nandito lang po kami ni Papa. Antok na sabi ng bata nang ilapit ni Daniel ang kanyang kamay upang haplusin ang buhok ni Maya. Aksidenteng naipit sa pagitan nila ang kwaderno na nakuha ni Emma mula kay Totoy. Bumukas ang kwaderno sa pahinang may nakasulat tungkol sa aksidente ng ama ni Emma. Kinuha ni Daniel ang papel at binasa ang mga nakasulat. Emma, tignan mo ito. Sabi ni Daniel habang itinuturo ang mga numero ng plaka ng truck na nakatala sa ilalim ng pangalan ng kumpanyang pagmamay-ari ng mga Remedios. Ang truck na ito, pamilyar ito sa akin. Noong panahon ng aksidente mo, isa sa mga kumpanyang kargamento na kapartner ng kumpanya ninyo ay dumaan sa barangay namin. May nakita akong mga driver na nag-uusap tungkol sa isang project na magbabago raw ng buhay nila. Biglang tumibok ng malakas ang puso ni Emma. Hindi pala ito aksidente. Ang pagkamatay ng kanyang ama at ang pagkaparalisado niya ay bahagi ng isang malaking sabuatan upang makuha ang lahat ng kayamanan ng kanilang pamilya. Habang iniisip nila ang susunod na hakbang, isang malakas na tunog ng preno ng sasakyan ang umalingaw-ngaw sa labas. Mabilis na tumayo si Daniel at sumilip sa maliit na bintana. Ang kanyang mukha ay agad na namutla. Sa tapat ng kanilang apartment, nakaparada ang isang sasakyan ng mga pulis kasamang isang pamilyar na babae na bumaba mula rito. Si Katrina, ang dating asawa ni Daniel, na may dalang mga dokumento na tila may kaugnayan sa kustodiya ni Maya. Daniel! Emma! May mga pulis! Sigaw ni Aling Elvira mula sa labas ng pinto. Ang kanyang boses ay puno ng matinding pagkabahala. Ang gabi na sana ay magbibigay ng pag-asa ay muling nilamon ng isang panibagong panganib na handang sumira sa pamilyang unti-unti nilang binubuo. Ang ingay ng mga sapatos na bota ng mga pulis na humahampas sa sahig ng pasilyo ay tila mga martilyong tumutugtog sa bawat pintig ng puso ni Emma. Sa loob ng silid, ang hangin ay naging mabigat at mahirap langhapin. Si Daniel, na nakatayo sa harap ni Maya, ay nakakuyom ang mga kamao. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pagbabantay. Bumukas ang pinto. Si Katrina, na suot ang isang mamahaling puting suit at may kolorete sa labi na kasing pula ng sariwang dugo, ay pumasok ng may mapagmataas na ngiti. Sa tabi niya ay isang opisyal ng pulisya na may hawak na opisyal na papeles. Daniel, matagal na tayong hindi nagkikita, panimula ni Katrina. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may nakatagong lason. Tiningnan niya si Maya na nakakapit sa binti ni Daniel bago binalingan si Emma na nakaupo sa kanyang gulong na upuan. At ikaw, ang babaeng nawala ng lahat. Hindi ka ba nahihiya na ang anak ng iba ang kinukonsinti mong maging pamilya mo? Wala kang karapatang narito, Katrina. Madiin na sagot ni Daniel. Ang kanyang boses ay mababa at nagbabanta. Hindi mo inalagaan ang batang ito noong siya ay may sakit. Ngayong maayos na ang buhay namin, bigla kang susulpot? Meron akong legal na dokumento, Daniel, sagot ni Katrina habang iniaabot ang mga papel sa pulis. Ang aking asawa ay isang matagumpay na negosyante. Mas mabibigyan namin si Maya ng magandang kinabukasan, mga pribadong paaralan, damit at seguridad. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Isang barong-barong na malapit ng gibain? Tiningnan ni Emma ang mga dokumento. Bilang isang dating tagapamahala ng kumpanya, alam niya ang batas. Mabilis niyang binasa ang mga nakasulat at natuklasan ng isang maliit na detalye. Ang petisyon ni Katrina ay may pirma ng isang notaryo publiko na pagmamay-ari ng pamilya ni Marcos. Daniel,
Pakihawakan ang mga dokumentong ito. Bulong ni Emma kay Daniel. Kailangang ipakita natin ang mga irregularidad. Sa kabila ng kanyang takot, tumayo si Emma. Pagaman hindi sa kanyang mga binti, kundi sa pamamagitan ng kanyang matapang na salita. Hinarap niya si Katrina. Alam naming lahat kung bakit ka nandito. Hindi dahil sa pagmamahal sa anak mo, kundi habil binayaran ka ni Marcos upang guluhin ang buhay ni Daniel at mapalaya ang kanyang oras sa paglaban sa amin. Ang mga dokumentong ito ay peke at mayroon kaming ebidensya na ang abogado mo ay sangkot sa mga ilegal na transaksyon ng mga remedios. Nagbago ang kulay ng mukha ni Katrina. Ang kanyang ngiti ay tuluyang naglaho, pinalitan ng isang matinding pagkairita. Wala kang laban sa akin, Emma. Isa ka lang lumpo na walang kapangyarihan. Susubukan sana ni Katrina na lumapit at agawin si Maya. Ngunit mabilis na humarang si Daniel. Ang kanyang katawan ay nagsilbing kalasag. Ang mga pulis na nakikita ang tensyon at ang mga argumentong legal na inilalatag ni Emma ay nag-aalangan. Sa isang barangay na puno ng mga taong nakakakilala sa kabutihan ni Daniel, unti-unting dumami ang mga kapitbahay na nagtipon sa pintuan. Lahat sila ay handang tumayo para sa ama at anak. Umalis kayo rito, sabi ni Daniel sa mga pulis habang nakatingin ng diretso sa kanila. Ang mga dokumentong ito ay dadaan sa masusing investigasyon. Hindi niyo madadala ang bata nang wala kaming legal na laban. Dahil sa dami ng tao at sa matapang na tindig ni Emma, napilitan ang mga pulis at si Katrina na umatras. Bago tuluyang sumakay sa kanyang sasakyan, tumingin si Katrina kay Emma at kay Daniel ng may matinding poot. Hindi pa tapos ito. Sa loob ng 1 linggo, wala na kayong matutuluyan. At sa oras na yon, akin na si Maya. Nang makaalis ang mga sasakyan, ang katahimikan ay bumalik sa barangay. Ngunit ang takot ay hindi pa rin nawawala. Gabi na nang maramdaman ni na Emma at Daniel ang pagkapagod ng buong araw. Habang ang lahat sa apartment ay natutulog, si Emma ay nanatiling gising sa tabi ng maliit na lamesa, sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang mga ebidensya laban sa mga remedyos. Biglang, sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang malakas na tunog ng mga bagay na bumabagsak at ang amoy ng nasusunog na kahoy ang gumising sa buong gusali. Mula sa bintana, nakita ni Emma ang malaking apoy na nagsisimulang lamunin ang sunggo sa dulo ng kanilang eskinita. Ang apoy ay mabilis na kumakalat. Ang mga dila nito ay tila uhaw na hayop na humahabol sa kanilang direksyon. Daniel! Emma! Apoy! Hiyaw ni Aling Elvira mula sa labas. Ang apoy ay sumasayaw sa dilim, magbibigay ng nakakatakot na anino sa kanilang silid. Ang bawat segundo ay mahalaga, ngunit ang apoy ay tila humaharang sa kanilang tanging daan palabas. Sa gitna ng nagbabadyang sakuna, si Emma ay napatingin sa binti ni Daniel na may sugat pa mula sa nakaraang gulo. Alam niyang kung hindi sila kikilos ng mabilis, ang apoy na ito ang magiging wakas ng lahat ng kanilang ipinaglalaban. Ang usok ay parang itim na ahas na gumagapang sa kisame. Mabilis na nilalamon ang hangin sa loob ng maliit na silid. Ang init ay ramdam na sa bawat sulok at ang tunog ng mga naglalagablab na kahoy ay tila isang nakakatakot na awitin ng pagkawasak. Si Emma, na nakaupo sa kanyang gulong na upuan, ay hindi makakilos dahil ang mga pasilyo ay puno na ng makapal na usok na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Daniel! Maya! Sigaw ni Emma sa gitna ng pag-ubo. Ang kanyang boses ay tila kinakain ng nakabibinging lagablab ng apoy sa labas ng kanilang pintuan. Bumukas ang pinto ng marahas. Si Daniel, na basang-basa ang suot na damit mula sa isang timbang tubig na ibinuhos niya sa kanyang sarili, ay pumasok ng nakayuko. Sa kanyang likuran ay nakakapit si Maya. Ang bata ay umiiyak at nakabaon ang mukha sa likod ng kanyang ama. Emma, huwag kang matakot. Narito na ako. Sigaw ni Daniel. Dahil sa kapal ng usok, hindi na maipapasa ang gulong na upuan sa makipot na pasilyo. Walang pag-aalinlangan.
Binuhat ni Daniel si Emma sa kanyang mga bisig. Ramdam ni Emma ang panginginig ng mga braso ni Daniel. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa matinding pag-aalala. Sa kabila ng sugat sa kanyang binti na muling bumuka dahil sa pagmamadali, hindi huminto si Daniel. Maya, humawak ka ng mahigpit sa leeg ko, anak. Utos ni Daniel habang tinitiyak na ang kanyang anak ay ligtas sa kanyang likuran. Dumaan sila sa likurang bahagi ng apartment, kung saan ang isang maliit na bintana ay nagbibigay ng daan patungo sa isang bakanteng lote. Habang sila ay tumatakbo, isang malaking bahagi ng bubong ang gumuho sa kanilang harapan na nagdulot ng isang napakalakas na kalabog na yumanig sa sahig. Ang mga nagbabagang kahoy ay nagkalat at ang init ay sapat na upang sunugin ang kanilang balat. Sa gitna ng usok, nadapa si Daniel dahil sa isang nagbabagang tabla. Bumagsak siya ng madiin at si Emma ay naipit sa ilalim ng kanyang katawan habang si Maya ay napalayo ng kaunti sa kanila. Ang init ay hindi na makayanan. Ang bawat paghinga ni Emma ay tila paghigop ng apoy sa kanyang lalamunan. Daniel, iwan mo na ako. Pabulong na sabi ni Emma. Ang kanyang boses ay puno ng pait at pagmamahal. Iligtas mo si Maya. Hindi na ako makakaalis dito ng mabilis. Tiningnan siya ni Daniel. Ang kanyang muka ay puno ng uling at pawis. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng determinasyon. Hindi kita iiwan, Emma. Sabi ko na, magkasama tayo. Hindi ko hahayaang mamatay ang pag-asa sa gitna ng apoy na ito. Gamit ang natitira niyang lakas, muling tumayo si Daniel. Pinuhat niya si Emma ng mas mahigpit, at sa isang huling pagsisikap, ay tumalon sila palabas ng bintana patungo sa basang damuhan ng bakanteng lote. Sa sandaling lumapag sila sa labas, ang buong apartment ay tuluyang gumuho sa isang malaking tumpok ng nagbabagang abo. Sila ay nakahiga sa damuhan, humihingal, at basang-basa ng ulan na muling pumatak upang subuin ang apoy. Ang langit ay madilim, ngunit para sa tatlo, ang bawat hininga nila ay tila isang himala. Maya-maya, narinig nila ang mga sirena ng mga bumbero na papalapit. Si Maya, na kanina patahimik, ay dahan-dahang lumapit sa kanila at yumakap ng mahigpit. Papa, Ate Emma, buhay po kayo! Habang nakahiga sa damuhan, nakatingin si Emma sa mga bituin na tila kumikislap sa kabila ng maitim na usok. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Daniel. Walang salitang binitawan, ngunit sa dami ng kanilang pinagdaanan sa loob ng ilang minuto, naramdaman nila ang isang pangako na walang apoy o anumang kasamaan ang makakasira sa kanilang samahan. Ngunit habang ang lahat ay abala sa pag-apula ng apoy, hindi napansin ni Emma at Daniel ang isang lalaking nakatayo sa madilim na bahagi ng lote. Ito ang taong nakasuot ng itim na jacket noong nakaraang gabi. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na camera. Kinukunan ang bawat anggulo ng insidente. Pagkatapos ng huling click ng kanyang camera, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang sasakyan at iniwan ang lugar na puno ng abo. Ang apoy ay napatay, ngunit ang isang panibagong panganib ay nagsisimula pa lamang. Dala ng taong walang muka na patuloy na nagmamanman sa kanilang buhay. Ang amoy ng abo ay nananatili pa rin sa kanilang mga buhok at damit, isang mapait na paalala ng gabing halos tumapos sa kanilang lahat. Sa ilalim ng isang pansamantalang tolda na gawa sa trapal at mga kahoy na pinagdugtong-dugtong sa gilid ng bakanteng lote, nagsisiksikan ang mga residente ng Barangay 64. Ang bawat isa ay may dalang munting dusa. Ngunit ang kanilang pagkakaisa ang nagsisilbing bubong sa gitna ng malamig na hangin ng madaling araw. Nakaupo si Emma sa kanyang gulon na upuan. Ang kanyang mga mata ay malungkot na nakapako sa mga guho ng kanilang tirahan. Ang lahat ng kanilang pinaghirapan, ang mga simpleng gamit, ang mga aklat para sa mga bata, at ang mga alaala, ay naging abo na lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya nakita ang pag-asa na maglalaho sa mga mukha ng kanyang mga estudyante. Ang mga bata
Sa kabila ng pagkagutom at takot, ay patuloy na naglalaro ng tagu-taguan sa paligid ng mga durog na semento. Emma, tawag ni Daniel. Lumapit siya. May dalang isang mangkok ng mainit na lugaw na hiningi niya mula sa kusina ng barangay hall. Kailangan mong kumain. Kailangan mong magpalakas para sa kanila. Tiningnan ni Emma si Daniel. Ang lalaking ito, na halos mamatay para iligtas siya, ay may mga pasa sa mukha at sunog na bahagi ng kanyang damit. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mahinahon at puno ng malasakit. Daniel, paano na tayo? Wala na tayong matutuluyan. Wala na tayong gamit. Mahinang sambit ni Emma. Hindi sa gamit o sa bahay na susukat ang tahanan, Emma. Sagot ni Daniel habang hinahawakan ang kutsara at dahan-dahang sinusubuan ang dalaga. Hanggat narito ang mga tao, hanggat narito tayo, meron tayong pagkakataon na magsimulang muli. May naisip ako. Ang Seunggo na nirentahan ko dati para sa aking mga delivery, may sapat na espasyo sa likod. Maaari nating linisin yon at gawing sentro para sa mga taong nawalan ng tirahan. Ang ideyang iyon ay nagbigay ng kislap sa mga mata ni Emma. Hindi lang isang tirahan ang kailangan nila. Kailangan nila ng isang paraan upang maging self-sufficient. Gawin nating sentro ng hanapbuhay, mungkahi ni Emma. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng muling magkaroon ng awtoridad ng isang pinuno. Maaari tayong gumawa ng mga produktong gawa sa kahoy at iba pang recycled materials. Maraming mga donasyon ang pumapasok para sa mga biktima ng sunog. Sa halip na hintayin lang natin ang limos, bakit hindi natin ipakita sa kanila na kaya nating tumayo sa sarili nating mga paa? Sa loob ng 3 araw, ang bawat residente ng barangay 64 ay naging bahagi ng isang maliit na himala. Sa paggabay ni Emma at sa masipag na pagtatrabaho ni Daniel, ang dating maduming bodega ay nilinis, pininturahan at binago. Ang mga patapong kahoy mula sa sunog ay ginawang mga mesa, upuan at mga palamuti na may kakaibang sining. Ang proyektong ito ay tinawag nilang Pundasyon ng Pag-asa. Hindi inaasahan, ang kanilang determinasyon ay naging viral sa social media. Isang lokal na mamamahayag ang dumating upang kunan ng dokumentaryo ang kanilang muling pagbangon. Ang kwento ni Emma, isang dating CEO na nawalan ng kakayahang maglakad at ari-arian, ngunit nagawang bumuo ng isang komunidad mula sa abo, ay humaplos sa puso ng libo-libong tao. Ang mga donasyon ay nagsimulang dumating hindi lamang sa anilang pera, kundi pati na rin ng mga makina at hilaw na materyales. Habang ang lahat ay abala, isang lalaki ang lumapit kay Emma. Siya ang abogado ng kanyang yumaong ama, si Attorney Ramirez, na matagal na niyang hindi nakikita. May dala siyang isang matandang bridyosang pilak na kahon, ang hindi nakikitang gamit sa kanyang mansyon. Emma, sa kasagsagan ng kaguluhan, nakita ko ang isang liham na ipinadala sa akin ng ama mo bago siya pumanaw. Sinabi niya na kung sakaling dumating ang araw na magigipit ka, dapat kong ibigay sa iyo ito. Wika ni Attorney Ramirez. Binuksan ni Emma ang kahon. Sa loob nito ay hindi ginto o alahas, kundi isang tumpok ng mga dokumentong medikal at isang maliit na USB drive. Nang isaksak niya ito sa laptop na ipinahiram ng mamamahayag, tumambad sa kanya ang isang video file. Sa screen, nakita niya ang kanyang ama na nakaupo sa kanyang opisina, pawisan at tila nagmamadali. Emma, kung napapanood mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ang preno ng sasakyan ko, sinadya nilang sirain. Huwag kang magtitiwala kay Marcos at kay Remedios. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang malaking sabwatan upang makuha ang kumpanya. Habang nanonood si Emma, ang bawat piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang kanyang pagkakaaksidente, ang pagtataksil ng kanyang kasintahan, at ang sunog sa barangay, lahat ay may iisang utak sa likod. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero. Emma, napanood ko ang video mo sa balita. Napakagaling na iyong pag-arte.
pero huwag kang kampante. Ang apoy sa barangay ay simula pa lamang ng iyong impyerno. Ang boses ay pamilyar, malamig, at walang emosyon. Ito ay si Marcus. Ang boses ni Marcus sa kabilang linya ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa batok ni Emma, nagdulot ng panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi siya nakasagot agad. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa cellphone ay namumutla sa higpit. Anong kailangan mo, Marcus? Matigas na tanong ni Emma, pilit na itinatago ang takot sa likod ng isang boses na puno ng galit. Kailangan ko? Gusto ko lang makita kung gaano ka katagal makakapagtago sa basurahan na iyon. Sagot ni Marcus, na sinundan ng isang mapait na tawa. Huwag kang magpakabida, Emma. Ang video na hawak mo? Walang halaga yan kung wala ang orihinal na kopya na nasa akin. At hanggat hawak ko ang nakaraan ng ama mo, mananatili kang bilanggo ng sarili mong kahinaan. Pinatay ni Emma ang tawag, bago pa man siya makapagsalita muli. Ang banta ni Marcus ay malinaw. Hindi lamang siya nakikipaglaban para sa kumpanya. Nakikipaglaban siya para sa katotohanan ng pagkamatay ng kanyang ama. Kinaumagahan, nagpa siya silang kumilos nang hindi nag-aaksaya ng oras. Si Daniel, na may mga koneksyon sa mga dating driver ng kargamento sa kumpanya, ay nakahanap ng isang impormante. Si Mang Berting, ang mekaniko na dati nilang pinagkakatiwalaan sa mansyon, na kasalukuyang nagtatago sa isang liblib na barangay sa Laguna. Dahil sa takot na ipapatay ng pamilya ng mga Remedios, sumakay sila sa isang lumang jeepney na inarkila ni Daniel. Ang biyahe ay matagal, puno ng mga bako-bakong daan na nagpapayanig sa gulong na upuan ni Emma, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanilang layunin. Sa loob ng jeepney, hinawakan ni Daniel ang kamay ni Emma, isang haplos na nagbibigay ng lakas at katiyakan sa gitna ng kawalan ng sigurado. Emma, kung ano man ang malalaman natin doon, huwag kang magpadala sa emosyon, mahinang paalala ni Daniel. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa galit, nakukuha ito sa tamang ebidensya. Nang makarating sila sa maliit at gumuho-guho na bahay ni Mang Berting, nakita nila ang matandang mekaniko na tila naghihintay sa kanilang pagdating. Ang kanyang mga kamay ay puno ng grasa at ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa bintana, tila natatakot sa bawat kaluskos. Alam ko kung bakit kayo nandito, bungad ni Mang Berting habang pinapapasok sila. Ilang gabi na akong hindi makatulog. Ang konsensya ko ay parang lason sa aking sikmura. Ikinuwento ng matanda ang buong pangyayari. Ilang linggo bago ang aksidente ng ama ni Emma, pinapunta siya ni Marcus sa garahe. Inutusan siya nitong sirain ang mga brake line ng sasakyan ng matanda. Sa simula ay tumanggi siya. Ngunit nang bantaan ang buhay ng kanyang anak na kasalukuyang nag-aaral sa Maynila, napilitan siyang sumunod. May recording ako, pantatapat ni Mang Berting habang kumukuha ng isang lumang tape recorder mula sa ilalim ng sahig na kahoy. Noong araw na inutusan ako ni Marcus, hindi ko akalain na maari niya akong balikan, kaya palihim ko siyang nirecord habang nag-uusap kami. Nanginginig na pinindot ni Daniel ang play button. Ang boses ni Marcus ay malinaw na umalingaw-ngaw sa maliit na silid, puno ng pagmamayabang, habang nagbibigay ng instruksyon kung paano gagawing aksidente ang lahat. Siguraduhin mong hindi siya makakaligtas. Kapag nawala ang matandang yon, ang kumpanya ay mapapasa kamay na natin, ani Marcus sa recording. Naramdaman ni Emma ang pagbagsak ng kanyang mundo sa ikalawang pagkakataon. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking ipinagkatiwala niya sa kanyang buhay, ang siyang pumatay sa kanyang ama. Ang galit na matagal na niyang kinikimkim ay biglang sumabog. Ngunit sa halip na pag-iyak, isang matibay na paninindigan ang pumalit. Ito na ang hustisya, bulong ni Emma habang pinupunasan ang kanyang luha. Ngunit bago pa man sila makalabas ng bahay ni Mang Berting, dalawang itim na sasakyan ang biglang humarurot at huminto sa labas, hinarangan ang kanilang daanan. Ang mga pinto ay bumukas, at ang mga lalaking nakasuot ng itim, ang parehong grupo ng mga goons na nagbanta sa kanila, ay bumaba,
Hawak ang kanilang mga sandata. Ibigay niyo ang tape recorder. Malamig na utos ng pinuno ng grupo. Si Daniel ay mabilis na humarang. Pilit na itinutulak si Emma patungo sa likod ng bahay, kung saan may maliit na daanan sa palayan. Emma, tumakbo ka! Iligtas mo ang ebidensya! Ako nang bahala sa kanila! Hindi kita iiwan, Daniel! Sigaw ni Emma habang ang kanyang gulong na upuan ay nahihirapan sa maputik na lupa. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw na nagdulot ng pagkagulat sa lahat. Ang mga ibon sa mga puno ay nagliparan sa takot habang ang kapaligiran ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang putok ng baril ay tila humati sa katahimikan ng malawak na palayan, nagdulot ng matinding kaba sa dibdib ni Emma. Ngunit sa halip na tumago sa katawan ni Daniel, ang bala ay tumama sa isang poste ng kuryente sa gilid ng bahay, nagpaputok ng mga kislap at nagpadilim sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na hinila ni Daniel si Emma, patungo sa madilim na daanan ng mga magsasaka. Takbo, Emma! Huwag kang lilingon! Sigaw ni Daniel habang itinutulak ang gulong na upuan ng buong lakas sa maputik na lupain. Habang tumatakbo sila sa gitna ng matataas na damo ng palayan, narinig nila ang mga yapak ng mga lalaking humahabol. Hindi sumuko si Daniel. Kinalit niya ang kanyang mga paa, nagtatakbo ng mabilis habang iniiwasan ang bawat sanga na maaaring makasakit kay Emma. Sa isang iglap, nakakita sila ng isang lumang truck na nakaparada malapit sa kalsada. Mabilis na isinakay ni Daniel si Emma sa likod nito at sa tulong ng kanyang pagiging bihasa sa mga sasakyan, binuhay niya ang makina sa pamamagitan ng pagdugtong ng mga kable. Ang sasakyan ay humarurot palayo. Iniwan ang mga goons na nagmumura sa gitna ng putikan. Ang kanilang destinasyon. Ang sikat na press conference ni Celestina na nakatagdang ganapin sa loob ng 1 oras sa sentro ng lungsod. Kailangan nating makarating doon, Daniel. Ito ang tanging pagkakataon natin na ilantad sila sa harap ng buong bansa. Wika ni Emma. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon ngunit puno ng pag-asa. Nang makarating sila sa lobby ng gusali, sinalubong sila ng mga gwardiya na humarang sa kanilang daan. Hindi kayo pwedeng pumasok dito, lalo na ang babaeng yan na naka-wheelchair. Sigaw ng isang gwardiya, ngunit hindi nagpatinag si Emma. Gamit ang kanyang dating otoridad, tumayo siya ng bahagya mula sa kanyang upuan, gamit ang lakas ng kanyang mga braso upang magmukhang matatag. Isa akong shareholder ng kumpanyang ito. Kung ayaw ninyong maging bahagi ng krimen na ito, hayaan ninyo kaming pumasok. Dahil sa kanyang di matatawarang aura ng isang tunay na leader, napaatras sa mga gwardiya. Mabilis na pumasok sina Emma at Daniel sa main hall. Nakita nila si Celestina na nasa entablado, nakangiti, habang kinukunan ng mga kamera. Ipinapakita ang bagong era ng kanilang kumpanya. Ngayon na, Daniel, bulong ni Emma. Mabilis na kumilos si Daniel at ikinabit ang audio cable ng tape recorder sa sound system ng entablado. Sa isang iglap, ang boses ni Marcos na naguutos na patayin ang ama ni Emma ay dumagundong sa buong hall. Ang tawanan at masayang musika ay biglang napalitan ng katahimikan, na tila isang kidlat na tumama sa bawat taong naroon. Namutla si Celestina. Ang kanyang mga kamay ay nanginig, at ang mikropono ay muntik ng mahulog mula sa kanyang hawak. Ang mga kamera ay mabilis na ibinaling ang focus kay Emma, na ngayon ay nakatayo ng bahagya sa harap ng entablado. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding galit at hustisya. Ito ang katotohanan! Sigaw ni Emma sa mikropono. Ang boses niya ay malinaw at matapang na umalingaw-gaw. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa dugo ng aking ama, at ang mga taong nasa harap ninyo ay mga traidor na pumatay sa kanya. Ang sibilisadong pagtitipon ay nauwi sa kaguluhan. Ang mga mamamahayag ay naguunahan sa pagkuha ng mga pahayag. Si Celestina ay sinubukang tumakas sa likod ng entablado, ngunit sinalubong siya ng mga pulis na tinawag ni Attorney Ramirez. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Emma,
Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi na sa takot, kundi sa tagumpay. Ngunit sa gilid ng hall, nakita niya si Marcus. Ang lalaking ito ay hindi tumakas. Nakatayo lang siya roon, nakatingin kay Emma nang may halong pot at pagsisisi. Bago pa man siya maaresto ng mga pulis, mabilis na lumapit si Marcus sa direksyon ni Emma, iniiwasan ang mga taong nakaharang. Ang kanyang mukha ay puno ng pait. Akala mo ba tapos na ito, Emma? Ang kumpanya ay sa akin pa rin. At hindi kita hahayaang manalo ng ganyan lang. Inilabas ni Marcus ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang remote control. Sa isang pindot, ang mga ilaw sa hall ay biglang namatay at isang malakas na tunog ng pagsabog ang nagmula sa ibaba ng gusali. Ang gusali ay yumanig. Ang mga tao ay nagtakbuhan sa labas. At sa gitna ng kaguluhan, si Marcus ay naglaho sa dilim. Iniwan si Emma at Daniel sa isang gusaling unti-unting nawawalan ng katatagan. Ang usok ay mabilis na bumalot sa loob ng bulwagan at ang bawat bahagi ng gusali ay tila humihingal sa bigat ng nagaganap na gumuho. Ang mga tao ay nag-uunahan sa paglabas. Ang kanilang mga sigaw at pag-iyak ay tila isang nakakabinging koro ng takot. Sa gitna ng kaguluhan, si Emma ay nanatiling nakaupo sa kanyang gulong na upuan. Ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang bagay lamang, ang makalabas ng buhay kasama si Daniel. "Emma, kapitan mo ang aking balikat!" sigaw ni Daniel. Binuhat niya ang dalaga habang ang mga piraso ng kisame ay patuloy na bumabagsak sa paligid nila. Habang palabas sila, nakasalubong nila si Katrina, ang dating asawa ni Daniel. Si Katrina ay nakadapa sa sahig, ang kanyang mamahaling damit ay punit-punit na, at ang kanyang binti ay naipit sa ilalim ng isang bumagsak na pilar. Nakita niya sina Daniel at Emma, at sa kabila ng kanilang nakaraan, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagmamakaawa. "Daniel, parang awa mo na. Tulungan mo ako." Bulong ni Katrina. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pagsisisi. Napatigil si Daniel. Tiningnan niya si Emma at pagkatapos ay ang babaeng nagdulot ng labis na pasakit sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng masamang ginawa ni Katrina, hindi kayang hayaan ni Daniel na mamatay ang isang tao sa gitna ng apoy. Ibinaba niya si Emma sa isang ligtas na bahagi ng lobby at bumalik upang tulungan si Katrina. "Emma, maghintay ka rito. Iiligtas ko lang siya," utos ni Daniel. Sa kabila ng banta ng gusali, kinamit ni Daniel ang isang bakal na tubo upang iangat ang pilar na nakapatong sa binti ni Katrina. Sa isang matinding pagpupunyagi, nagawa niyang mailabas ang paa ng babae. Inilabas niya si Katrina sa labas ng gusali, kung saan agad itong dinala ng mga medical na team. Nang makalabas na rin si Daniel, dala si Emma. Ang gusali ay tuluyan ng gumuho sa isang malakas na tunog na yumanig sa buong kalsada. Sila ay ligtas, ngunit sa loob ng ilang minuto, naramdaman ni Daniel ang isang matinding panghihina. Ang kanyang mga binti ay hindi na makatayo, at ang kanyang mukha ay kasing puti na ng papel. "Daniel, anong nangyari sa'yo?" tanong ni Emma nang mapansin ang pagbagsak ng lalaki. "Ayos lang ako, Emma," pabulong na sagot ni Daniel habang hinahawakan ang kanyang tagiliran. Doon, nakita ni Emma ang isang malalim na sugat na nakuha ni Daniel mula sa tumalsik na bakal noong sumabog ang gusali. Dinala si Daniel sa pinakamalapit na ospital. Sa loob ng 3 araw, nanatiling nakabantay si Emma sa tabi ng kama ni Daniel. Ang bawat pagtibok ng heart monitor sa tabi ni Daniel ay nagsisilbing musika ng pag-asa para sa kanya. Sa bawat gabi, si Emma ay nagdarasal. Hindi para sa kanyang kumpanya, hindi para sa kanyang mga binti, kundi para sa lalaking nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sa ika-4 na araw, dahan-dahang iminulat ni Daniel ang kanyang mga mata. Ang unang aninong nakita niya ay si Emma, na nakatulog sa tabi ng kanyang kama habang nakahawak sa kanyang kamay. "Emma," mahinang tawag ni Daniel.
Nagising si Emma at agad na lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kagalakan. Daniel, akala ko mawawala ka na rin sa akin. Sabi ko na sa'yo, magkasama tayo. Sagot ni Daniel habang pilit na ngumingiti. Ngunit sa gitna ng kanilang muling pagkikita, pumasok ang isang pulis sa silid. May dalang impormasyon ang opisyal. Si Marcus ay nakitang tumatakas patungo sa isang pantalan, balak na lumabas ng bansa gamit ang isang pekeng pasaporte. Si Katrina, na nasa kabilang silid ng ospital, ay nagbigay ng isang mahalagang impormasyon sa pulisya. Ang lokasyon kung saan nagtatago si Marcus bago siya tuluyang makatakas. Kailangan nating kumilos, Emma, sabi ni Daniel, pilit na bumabangon. Ang hustisya ay hindi pa ganap. Hindi, Daniel, ikaw ang kailangang magpahinga, giit ni Emma. Ako nang bahala. Mayroon akong mga koneksyon na hindi na kailangang makialam ka pa. Ang mahalaga ay ang iyong paggaling. Ngunit habang tinitingnan ni Emma ang labas ng bintana ng ospital, alam niya na ang laban na ito ay hindi lamang tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa pagwawakas ng lahat ng takot na matagal na nilang kinimkim. Ang araw ng paghaharap ay malapit na, at sa oras na yon, walang sinuman ang makakapigil sa kanila. Ang pag-asa ay tila isang marupok na kristal na madaling mabasag sa gitna ng unos. Isang umaga, habang abala ang lahat sa pag-aayos ng mga relief goods sa Pundasyon ng Pag-asa, isang malakas na tunog ng pagkabagsak ng mga gamit ang gumising sa katahimikan ng bodega. Ang mga produkto, ang mga sining kahoy na pinaghirapan nilang buiin mula sa abo, ay nakakalat sa sahig. Lahat ay nilagyan ng makapal at malagkit na pinturang itim. Ang mga salitang mamatay kayong lahat ay nakasulat sa pader gamit ang pulang pintura. Napatigil si Emma sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang gilid ng kanyang gulong na upuan. Ang lahat ng pagsisikap, ang lahat ng pangarap na itinayo nila ni Daniel ay muling sinubukang durugin ng mga taong hindi marunong huminto. Huwag kang matakot, Emma. Ang boses ni Daniel, bagamat mahina pa dahil sa sugat, ay puno ng determinasyon. Pumasok siya sa silid, bit-bit ang isang maliit na martilyo. Hindi nila tayo kayang talunin sa pamamagitan ng pananakot. Kung gusto nilang sirayan ang ating sining, gagawin nating sining ang mga sira. Sa loob ng sumunod na 24 na oras, ang buong komunidad ay hindi natulog. Ang mga residente ng barangay na nakaramdam ng pagmamahal kay Emma at Daniel ay nagtulong-tulong. Ang mga bahagi ng kahoy na nilagyan ng pintura ay hindi nila itinapon. Sa halip, ginamitan nila ito ng sandpaper at pininturahan ng mga matingkad na kulay na nagbunga ng mga disenyong mas maganda at mas makabuluhan kaysa sa mga nauna. Ang bawat sugat ng mga gamit ay naging bahagi ng kwento ng kanilang katatagan. Dumating ang araw ng opisyal na paglulunsad ng Pundasyon ng Pag-asa. Ang maliit na bodega ay napuno ng mga tao, mga mamamahayag, mga donor, at mga leader ng komunidad. Sa gitna ng entablado, si Emma ay nakaupo ng matikas. Ang kanyang ulo ay nakataas, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag ng tagumpay. Hindi tayo itinayo upang manatiling luhaan. Simula ni Emma sa kanyang talumpati, ang boses ay malinaw at puno ng otoridad. Ang bawat piraso ng kahoy na ito ay simbolo ng ating muling pagbangon. Ang bawat disenyo ay kwento ng ating pagkakaisa. Hindi tayo matitinag ng apoy, at lalong hindi tayo matitinag ng put. Ang mga mamamahayag ay sabik na kinunan ang mga produkto. Ang mga donasyon ay dumagsa na nagpapatunay na ang kabutihan ay may mas malakas na hatak kaysa sa kasamaan. Ngunit sa likod ng mga ngiti, si Daniel ay nakamasid sa bawat sulok ng bodega. Alam niyang hindi titigil si Marcus. Sa dulo ng programa, isang lalaki ang pumasok sa loob. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na mukhang hindi nababagay sa kapaligiran ng bodega. Siya ay isang abogado mula sa isang kilalang international bank. May dala siyang isang matandang bakal na kahon
ang hindi nakikitang gamit na naiwan ng ama ni Emma sa mansyon. Miss Emma, matagal ko nang hawak ito. At ayon sa bilin ng inyong ama, ang susi ay ibibigay lamang kung ang kumpanya ay mapapatunayang nasa panganib ng maling pamamahala. Wika ng abogado habang inilalapag ang kahon sa mesa. Pinuksan ni Emma ang kahon. Sa loob nito ay ang orihinal na titulo ng lupa at isang dokumentong magpapawalang bisa sa lahat ng transaksyong ginawa ni Marcos at Doña Remedios. Higit sa lahat, naroon ang orihinal na testamento ng kanyang ama na nagtatalaga kay Emma bilang tanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian. Sa sandaling mabuksan ang kahon, parang isang malakas na bomba ang sumabog sa mundo ni na Marcos at Remedios. Ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang yaman, at ang kanilang proteksyon ay biglang naglaho. Ngunit bago pa man magdiwang ang lahat, ang pintuan ng bodega ay muling bumukas. Hindi mga mamamahayag ang pumasok, kundi mga armadong pulis na may kasamang warrant of arrest. At sa likod nila, nakita nila si Marcos. Ang kanyang muka ay puno ng dugo at ang kanyang mga mata ay tila nababaliw na. Siya ay nakatakas mula sa pantalan at bumalik para sa huling hirit ng kanyang paghihigante. "Patayin niyo silang lahat!" sigaw ni Marcos sa kanyang mga kasamahan habang ang mga ito ay naglabas ng mga baril. Ang ganda ng araw ay biglang nabalot ng anino ng kamatayan at ang bodega na sana ay simbolo ng pag-asa ay naging entablado ng isang huling, madugong paghaharap. Ang katahimikan ng bodega ay biglang napunit ng tunog ng mga bakal na pinto na marahas na sinipa. Ang mga tao sa loob ay nagkagulo, nagtakbuhan sa bawat sulok upang makahanap ng pagtataguan. Si Marcos, na ang mga damit ay punit-punit at ang buhok ay magulo, ay humakbang papasok. Hawak ang isang revolver na nakatutok sa direksyon ng entablado, kung saan naroon si Emma. Tapusin na natin ito, Emma. Sigaw ni Marcos. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pot. Kung hindi rin lang ako ang magmamay-ari ng lahat, walang sinuman ang magmamay-ari nito. Bago pa man siya makapagdala ng pinsala, si Daniel, sa kabila ng sakit ng kanyang sugat, ay mabilis na humarang sa harap ni Emma. Ginamit niya ang isang mabigat na mesa na gawa sa kahoy upang harangan ang unang putok ng baril ni Marcos. Ang bala ay bumaon sa matigas na kahoy, nagdulot ng malakas na tunog na yumanig sa buong bodega. "Daniel, hindi!" sigaw ni Emma habang pilit na inilalayo ang kanyang gulong na upuan sa gitna ng labanan. Ang mga pulis na kasama ng abogado ay mabilis na nagreaksyon. Nagkaroon ng palitan ng putok. Ang bodega na puno ng mga palamuting kahoy ay naging isang madugong labanan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Emma ang pagkakataon. Gamit ang kanyang talino sa mekanika ng kumpanya na natutunan niya mula sa kanyang ama, mabilis niyang itinulak ang kanyang upuan patungo sa main power switch ng bodega. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya ang lever na nagkokontrol sa mga fire suppression system at ang mga mabibigat na heavy-duty storage racks na nakakabit sa kisame. Ang mga racks ay bumagsak ng may malakas na kalabog na humarang sa landas ni Marcos at ng kanyang mga kasamahan. Nataranta si Marcos. Sinubukan niyang magpaputok muli, ngunit naubusan na siya ng bala. Ang mga pulis ay mabilis na sumugod at pinuluputan siya ng mga posas. Habang hinihila siya palabas, tumingin si Marcos kay Emma nang may halong pot at pagsisisi. "Hindi pa tapos ang lahat, Emma. Balang araw, lalabas ako at babawiin ko ang lahat." Ngunit hindi na siya pinakinggan. Si Doña Remedios at Celestina, na nagtatago pala sa likod ng mga goons, ay tuluyan na ring inaresto. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng pagmamataas, ay napalitan ng takot at paghihiya. Nang tumahimik ang lahat, lumapit si Daniel kay Emma. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nagminingning. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Emma. Sa harap ng lahat ng mga tao, sa gitna ng mga nagkalat na kahoy at mga piraso ng hustisya, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng dalaga. Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Daniel ang isang maliit at simpleng singsing.
Hindi ito ginto o brilyante, kundi isang singsing na hinulma mula sa isang piraso ng matigas na kahoy na dumaan sa apoy. Nilagyan ng isang maliit na perlas na nakita niya sa pampang ng dagat noon kabataan niya. Emma, simula ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi ko maibibigay sa iyo ang karangyaan ng iyong nakaraan. Pero maibibigay ko sa iyo ang isang tahanan na hinding-hindi masusunog ng pot o masisira ng kasinungalingan. Maging pamilya mo ba ako habang buhay? Ang mga tao sa bodega ay nanahimik. Si Emma, na dumaan sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, ay hindi na napigilan ang kanyang luha. Dahan-dahan niyang tinanggap ang singsing at isinuot ito sa kanyang daliri. Oo, Daniel, bulong niya habang hinahaplos ang mukha ng lalaki na turo sa kanya na ang tunay na yaman ay matatagpuan sa isang pusong tapat. Ikaw ang aking tahanan. Sa labas ng bodega, ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng gintong liwanag sa kanilang pagsisimula. Ang mga kasamaan ng nakaraan ay tuluyan ng natapos, at sa harap nila, ang isang bagong bukas ay naghihintay. Isang bukas na puno ng pagmamahalan, hustisya, at ang katotohanang ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. 3 taon nang lumipas. Ang bakod ng pundasyon ng pag-asa ay hindi nayari. Sa mga pinagtagpi-tagping kahoy, ito ay napapalibutan na ngayon ng mga namumukadkad na bougainvillea na nagbibigay ng kulay sa bawat sulok ng barangay. Sa loob ng sentro, ang mga dating biktima ng kahirapan at kapansanan ay masayang gumagawa ng mga produktong kahoy na kinikilala na ngayon hindi lang sa buong bansa, kundi maging sa ibang panig ng mundo. Si Emma ay nakaupo sa kanyang gulong na upuan sa ilalim ng malahing puno ng mangga. Ang kanyang buhok ay nakatirintas ng maayos at sa kanyang mga mata ay walang bakas ng pait na dati niyang dinala. Sa kanyang kandungan, nakapatong ang isang maliit na libro kung saan isinusulat niya ang mga kwento ng tagumpay ng bawat miyembro ng kanilang komunidad. Sa kabilang bahagi ng bakuran, makikita si Daniel na kasalukuyang tinuturuan ang 10 taong gulang na si Maya sa paggawa ng mga detalyadong ukit sa kahoy. Ang tawanan ng mag-ama ay tila isang himig na nagbibigay ng kapayapaan sa buong paligid. Nang mapansin ni Daniel na nakatingin si Emma, dahan-dahan siyang lumapit. Dala ang isang tasa ng mainit na tsaa na may halong luya at pulot pukyutan. Tapos nang isinusulat mo? Malambing na tanong ni Daniel habang inilalapag ang tasa sa maliit na lamesa. Oo, Daniel, sagot ni Emma, sabay hawak sa kamay ng kanyang asawa. Isinusulat ko ang huling kabanata ng aking nakaraan, ang pagpapatawad. Noong nakaraang linggo, bumisita si Emma sa piitan kung saan nakapiit ang kanyang ina-inahang si Doña Remedios. Hindi na ito ang babaeng puno ng gintong alahas at mapanirang salita. Si Remedios ay matanda na, sakitin, at tila nilamon na ng pagsisisi ang kanyang natitirang panahon. Sa kanilang pag-uusap, hindi nagbitiw ng kahit anong sumpa si Emma. Sa halip, nag-iwan siya ng isang simpleng dasal at pagpapatawad. Hindi niya ito ginawa para kay Remedios, kundi para sa sariling kapayapaan. Ang put ay isang mabigat na pasanin na hindi na niya kailangang dalhin pa sa kanyang paglalakbay. Alam mo, mahal, sabi ni Emma habang pinagmamasdan ng mga bata na nagtatakbuhan sa palaruan. Dati, inakala ko na ang pagiging CEO ang rurok ng aking buhay. Ngunit ngayon, sa bawat ngiti ng mga batang ito, sa bawat araw na kasama ko kayo ni Maya, natanto ko na ang tunay na yaman ay wala sa mga kontratang nilagdaan o sa mga gusaling pagmamayari. Ito ay nasa kakayahang magmahal ng walang hinihintay na kapalit. Hinalikan ni Daniel ang noo ni Emma. Ipinakita mo sa mundo na ang kapansanan ay hindi hadlang sa paglipad. Ipinakita mo na kahit ang pinakamadilim na gabi ay may kaakibat na liwanag kung marunong tayong maghintay at maniwala. Sa malayo, si Maya ay tumakbo papalapit sa kanila. Dala ang isang maliit na bulaklak na pinitas nito sa hardin.
Ate Emma, Papa, tignan nyo, namulaklak na ang itinanim nating dapo. Sa sandaling iyon, ang tatlo ay nagyakap sa ilalim ng lilim ng puno. Walang ingay ng baril, walang takot sa demolition, wala ng anino ng nakaraan. Ang tanging naririnig lamang ay ang huni ng mga ibon at ang tibok ng 3 pusong pinag-isa ng tadhana. Ang kirot ng binti ni Emma ay nananatili pa rin bilang paalala ng kanyang pinagdaanan. Ngunit ang bawat hakbang ng kanyang puso ay puno na ngayon ng pag-asa. Ang kanilang buhay ay hindi perpekto, ngunit ito ay totoo. At sa mundo ng mga taong mayayamang walang kaluluwa at mga taong mahihirap na may busilak na puso, pinili nila ang daan na nagpatunay na ang pag-ibig at pagpapatawad ang tunay na pundasyon ng isang matatag na tahanan. Dito natatapos ang kanilang kwento. Ngunit para kay Emma, Daniel at Maya, ito pa lamang ang simula ng isang buhay na tunay na makabuluhan. Ang mga sugat na nakaraan ay gumaling na, at ang bawat bukas ay isang regalo na dapat ipagdiwang ng may buong pagpapakumbaba at pasasalamat.